tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Sandari Batulao. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3, News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay November 25 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Ino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Dating DPWH Undersecretary Bernardo dapat magsauli ng 1 billion pesos. Pasaporte ni na Harry Roque at Cassandra Ong at iba pa kanselado na. Walong sabit sa flood control scam, sabit kalaboso. Sa balitang lokal, sa bayan ng Santo Tomas, ang lokal na pamahalan nagsagawa ng public hearing patungkol sa draft ordinance sa speed limit at vehicle distancing. BJMP female dorm sa lungsod ng Dagupan nakiisa sa pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week. Sa balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas walang balak mag-relax. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, na hindi dapat bumaba sa 1 billion pesos ang ibalik na pera sa gobyerno ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Lacson, nag-apply si Bernardo sa Witness Protection Program pero dapat isoli muna niya ang nakuhang pera sa gobyerno dahil sa mga maanumalyang proyekto. Sinabi pa ni Lacson na ibinabase niya ang kwenta sa kanyang personal na assessment. Kabilang si Bernardo sa mga pangunahing personalidad na iniuugnay sa maanumalyang flood control projects. Nauna nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na nakahanda si Bernardo na magsauli ng pera sa gobyerno bilang bahagi ng restitution.
Sa kaugnay na balita, naaresto na ang 8 sa 16 na katao na sangkot sa flood control scandal batay sa pahayag ng DILG. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dinala na sa kulungan ang mga nasakote na kinabibilangan ni na DPWH Mimaropa Chief Gerard Pacanan, gayon din sina Jean Ryan Altea, Ruben Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Juliet Calvo, Lerma Kaiko at Dennis Abagon. Ang mga ito ay tinurnover na sa Sandigan Bayan nitong Lunes at kasalukuyan ng isinasa ilalim sa booking procedures. Didesisyonan na rin ng Sandigan Bayan ang commitment orders laban sa mga akusado. Ayon kay Remulla, mas mainam na magsisuko na ang iba pang sangkot sa naturang anomalya dahil maaaresto din sila ng mga operatiba ng gobyerno. Kinansela naman ng Pasig Regional Trial Court Branch 157 ang mga pasaporte ni na dating presidential spokesperson Harry Roque, Cassandra Leong at iba pang akusado sa qualified human trafficking case ayon kay Department of Justice Prosecutor General Richard Fadulion. Sina Roque at Ong ay kapwa inisyohan ng warrant of arrest kasama ang 48 na iba pa na kinasuhan ng qualified human trafficking kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Si Roque ay kasalukuyang nasa Netherlands kung saan humingi ng asylum habang si Ong naman ay huli umanong namataan sa Japan na lumabas ng bansa sa pamamagitan umano ng backdoor. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Congressman Saldico at iba pang akusado na supuko na at harapin ang kanilang kaso. Hinamon din na Pangulong Marcos Sicon na umuwi ng bansa, patunayan ang kanyang mga bintang na tumanggap siya o tumanggap ang Pangulo ng 50 billion pesos kickback sa flood control projects. Sinabi ni Marcos na mahaba na ang naging usapin tungkol sa fake news at kahit sino ay maaaring magsalita na online, subalit kung titignan ang kalidad ng pahayag ni Ko ay paulit-ulit lamang. Giit ng Pangulo para magkaroon ng kahulugan ng mga sinasabi ni Ko ay dapat itong umuwi, harapin ang kaso nito sa korte. Tahasang sinabi ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na mananatiling vigilant at proactive ang ahensya sa pagsugpo sa online scams, partikular ngayong Kapaskuhan. Ang pahayag ni Nartates ay sa kabila ng pagbaba ng bilang ng insidente ngayong taon at direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na protektahan ang publiko laban sa mga cyberkriminal. Sinabi rin ni Nartates na tuloy-tuloy ang pagtugis sa mga nambibiktima sa publiko para sa sariling interes. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, nasa 3,941 online scam cases ang naitala sa 2025. Lubhang mas mababa kung ikukumpara sa 7,089 na mga kaso noong taong 2024. Ang pagbaba ng kaso ay iniuugnay sa mas mataas na public awareness at pag-uulat ng cybercrimes, lalo pa niyang pinaigting ng PNP ang koordinasyon nito sa mga iba pang tanggapan ng gobyerno at anti-cybercrime units para matukoy at madakip ang mga salarin. Posible umunong mailabas ng Commission on Elections hanggang bukas, Miyerkules,
ang resolusyon kaugnay sa kinakaharap na kaso ni dating Senate President Chis Escudero na umaming tumanggap ng 30 million pesos campaign donation noong taong 2022 elections mula sa isang kontratista ng pamahalaan. Una lang iginiit ni Escudero na wala siyang nilabag na batas dahil ang donasyon na tinanggap niya mula kay Lawrence Lubiano, may-ari ng Centerways Construction and Development, ay legal at kanyang idineklara. Nilinaw naman ni Lubiano na top campaign donor ni Escudero na ang donasyon ay hindi galing sa kanyang kontrata sa gobyerno dahil ito ay personal niyang pera. Alinsunod sa Article 11 ng Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng kontribusyon ng mga kandidato mula sa mga kontratista ng pamahalaan. Inilunsad naman ng Armed Forces of the Philippines ang 4-pillar strategy upang tapatan ang patuloy na lumalalang agresyon ng China sa West Philippine Sea mula sa pag-ram, pag-shadow, paggamit ng military-grade lasers hanggang sa pagpapakalat ng disinformation. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, malinaw na ipinapakita ng mga hakbanging ito na ang Pilipinas ay maninindigan at hindi susuko sa anumang uri ng panggigipit o kaya pananakot. Kabilang sa mga inisyatibo ang walang patid na pagpapatrolya, pagpapalawak ng kooperasyon sa mga kaalyado, real-time na pag-uulat ng agresyon ng China at isang whole-of-nation approach na ayon kay Goitia ay nagbibigay ng kahalagahan ng pagkakaisa at transparency sa pagsalungat sa mga aksyon ng China. Ikalawa ay ang ipinalawak na diplomatikong kooperasyon sa mga kaalyadong bansa sa pamamagitan ng Joint Patrols Maritime Exercises. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Drug Abuse Prevention and Control Week mula November 16 hanggang 23, nagsagawa ang mga personnel ng Dagupan City Jail Female Dormitory ng serya ng information drive laban sa paggamit ng ilegal na droga. Kasama dito ang mga forum para mga estudyante ng University of Luzon at Bunuan Bukig National High School. Layon ng aktibidad na pataasin ang kamalayan ng kabataan hinggil sa mga panganib ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot at upang isulong ang kultura ng pag-iwas sa droga sa loob at labas ng paaralan. Sa nasabing mga forum, ipinaliwanag ng mga speaker mula sa Dagupan City Jail Female Dorm ang masamang epekto ng drug abuse sa pisikal, emosyonal at sosyal na aspeto ng isang tao. Ganon din ang mga legal na kaparusahan ayon sa batas. Binigyan din nila ang kahalagahan ng tamang pagpapasya at pag-iwas sa mga sitwasyong maaring humantong sa pagkakulong sa droga o pagkalulong sa droga. Ang information drive ay bahagi ng patuloy ng advokasya ng BJMP na palakasin ang kaalaman ng komunidad at suportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Sa pamamagitan ng ganitong mga aktibidad, muling pinagtibay ng Dagupan City Jail Female Dorm ang kanilang pagsuporta at pagtataguyod ng kaligtasan ng publiko at paggabay sa kabataan tungo sa isang drug-free na lipunan. Sa bayan naman ng Santo Tomas sa lalawigan ng Pangasinan, nagsagawa ang lokal na pamahalaan, lalo na ang Sangguniang Bayan, ng public hearing patungkol sa Draft Municipal Ordinance No. 1, Series of 2025. Ito ang tinatawag na Speed Limit and Vehicle Distancing Ordinance na layunin nitong palakasin ang road safety, i-regulate ang speed limits, at siguraduhin ang proper vehicle distancing sa nasabing lokalidad. Ang nasabing ordinansa ay ipinakilala naman ni Vice Mayor Timoteo Villar III at ni Councilor Eli Ramos kasama ang Sangguniang Bayan members as co-sponsors. Dumalo sa nasabing public hearing bukod sa mga lokal na opisyal at mga department heads, ang mga Tricycle Operators and Drivers Association members, mga residente at mga representante mula sa mga national agencies at mga transport groups.
The ordinance will significantly reduce road accidents and enhance the protection of students and pedestrians. Pahayag naman ni Jim Las Marias sa kanyang pag-ayon naman sa nasabing draft ordinance ng nasabing lokal na pamahalaan. Balita naman mula sa Kapitolyo, aabot sa 300 o 300 na magsasaka sa Pangasinan ang nakiisa sa Provincial Corporate Farming Rice Production Field Day and launching of the Palay Procurement Project ng pamahalaang palalawigan katuwang ang Office of the Provincial Agriculture. Ito ay ginanap sa Barangay Asin East, Malasiki. Layunin ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na palakasin pa ang rice production sa lalawigan at iangat ang kita ng mga magsasaka. Matatandaan na ipinangako noon ni Governor Gico ang pagbili ng mga palay sa mga magsasaka bilang bahagi ng suporta sa kanila. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tumitindi na ang bakbakan sa men's basketball sa Southeast Asian Games dahil umaangat na rin ang laro ng iba pang mga bansang kasapi nito. Kaya naman wala sa isip ng Gilas Pilipinas na maging kampante sa oras na tumuntong ito sa Bangkok, Thailand para depensahan ang kanilang korona. Kagrupo ng Gilas Pilipinas ang Malaysia at Vietnam sa Pool A, habang nasa Pool B naman ang host na Thailand, ang 2021 champion na Indonesia, Singapore at Myanmar. Alam ng lahat na hindi naman ganon kalakas ang Malaysia at Vietnam sa men's basketball. Samantala, pinangalanan na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang Final 12 para sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na lalarga sa November 28 sa Guam. Pasok sa lineup sina Ginebra guard RJ Abarrientos. Samantalang hindi naman nakasama sa Final 12 sina Converge rookie Juan Gomez de Liano, Troy Rosario at Jamie Malonzo. Kasama rin si dating University of the Philippines standout Quintin Millora Brown na siyang makakatuwang ni naturalized player Justin Brownlee. Nariyan pa rin ang mga dati ng miyembro na sina Junmar Fajardo, Japeth Aguilar, Scotty Thompson, CJ Perez, Chris Newsome, Dwight Ramos, Carl Tamayo, Kevin Kiambao at AJ Ido. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Oras, 5:20 ng umaga. Sa ating lahat, sa ating mga bisita, inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIC. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:24 na po ng umaga. At tayo po ay nasa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo po Liway Manantan Iparagire. Ayan, kahapon mga kaibigan, ginanap ang regular session ng Sangguniang Palalawigan. Siyempre ang presiding officer dyan, si Vice Governor Marty Guzman Lambino. At marami yung mga kasama sa agenda kahapon, kasama na dyan yung confirmation ng mga appointed na mga department heads. At meron yung patungkol sa mga empleyado. At nagkaroon din ng pagkakataon na ma-interview kahapon si Vice Governor Marty Guzman Lambino. Pagkatapos naman ng session, after lunch naman, hapon, early afternoon, yan naman yung committee hearing. So diyan naman pumupunta ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod na meron silang mga ipinasa na mga ordinansa na kailangan ng confirmation, kailangang maipasaya ng Sangguniang Palalawigan. So hapon naman yung kanilang regular session. Pero kagaya ng balita natin kanina, dun sa bayan ng Santo Tomas, yan po ay nasa pang-5 distrito ng Pangasinan. Katabi po yan ng bayan ng Rosales. Nagkaroon ng public hearing. Maganda to, speed limit at saka vehicle distancing. Ang mga driver, karamihan dyan, alam naman po nila na hindi sila dapat magpatakbo ng mabilis kapag nasa poblasyon. At saka meron naman yung, 'di ba, keep distance. Nakalagay diyan sa mga lalo na sa mga pampublikong sasakyan, nakalagay diyan keep distance sa bandang likuran ng kanilang masasakyan. Pero nakakalimutan 'yan lalo na pag traffic ay yung tinatawag nga sa Ilocano, bumper to bumper, naghahalikan na yung kanilang mga bumper. So yung kanilang ordinance, draft municipal ordinance, speed limit and vehicle distancing ordinance, na ang author niyan ay si Vice Mayor Dick Villar at saka si Councilor Eli Ramos, co-sponsors lahat ng members ng Sangguniang Bayan. Ang sabi ni Mayor Villar at saka ni Vice Mayor Dick Villar, the ordinance will significantly reduce road accidents and enhance the protection of students and pedestrians. So ang chief ng LTO Rosales ay si Mr. Jim Las Marias. Oh, okay. So, prinace niya. Meron sila, ang bayan ng Santo Tomas, meron silang
solar-powered speed radar. Ilan kaya sa mga lokal na pamahalaan ang kanilang ang kanilang poso ay merong speed radar? Usually ito ginagamit ng highway patrol group. Alam ng mga dumadaan sa mga NLEX, sa SCTEX, TIPLEX na meron yung mga areas na may speed radar o radar. At nakukuha nito, nakakapture niya yung bilis ng mga sasakyan. So pag may overspeeding, pag dyan sa mga superhighway, pag overspeeding, akala nung driver lusot siya pero hindi niya alam na capture nung itong speed radar o speed radar yung bilis ng kanilang sasakyan. At somewhere along the national highway, superhighway, sila ay pinapara ng mga in charge. Mamaya naman mga kaibigan, bakit wala akong bed? Mamaya naman mga kaibigan, aking ipaparinig sa inyo yung bahagi ng interview sa chairman ng MTRCB na kamakailan ay andito sila sa lungsod ng Dagupan, dyan sa Barangay Pantal, para naman sa isang aktibidad na inorganisa ng Junior Chamber International Dagupan Bangus o JCI Bangus, na kung saan ang presidente ay si President Owen Navarro, kagawad ng Barangay Pantal. Mamaya yan kung ano yung ginagawa ng MTRCB at saka syempre may iba pang mga katanungan sa nasabing pagkatapos ng forum, nagkaroon ng press conference. Etong grupo naman ni Manay Gina de Venecia, Congresswoman ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Patuloy yung pag-ikot nila sa iba't ibang bahagi, mga barangay dito sa pang-apat na distrito na kung saan naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, lalo na si Bagyong Uwan. So sila ay nagbibigay ng relief packs. Pinakahuling napuntahan nila base dito sa nababasa ko ay sa barangay Nibaliw Magliba sa bayan ng San Fabian, kung saan ihinatid ng Team de Venecia ang DSWD Family Food Packs. Sabi nga dito, lahat ng barangay na naapektuhan ng Bagyong Uwan ay sinisikap na mahatira ng DSWD Family Food Packs ni Congresswoman Gina de Venecia. Kaya eto naman sa barangay Nibaliw Magliba yung kanilang pinuntahan. Pero dun sa Kongreso ba ito, meron silang exhibit. So, ang mensahe po ni Congresswoman Gina de Venecia ng pang-apat na distrito ng Pangasinan sa mga kasapi ng Gabrielan at ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated ay mabuhay ang malayang kababaihan. Yan yung kanyang mensahe ng pinasinayaan ang art exhibit na ginanap naman sa South Wing Lobby ng Kamara, sa House of Representatives, to jumpstart Gabriela's 18-day campaign to end violence against women in celebration of this year's International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ayon naman kay Manay Gina de Venecia, through this art exhibit, we honor women's voices, struggles, and triumphs in our collective fights for justice, equality, and freedom from all forms of violence and oppression. Ayan, co-president niya sa nasabing Association of Women Legislators Foundation Incorporated. Co-president niya dyan. Si co-president, asan yung co-president niya? Siya ay co-president sa nasabing Association of Women Legislators Foundation. Ang president yung asawa ni Speaker Boji D. At dumalo rin yung asawa ni Speaker at si dating President at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo.
Okay, oras na po natin mga kaibigan. Alas 5:31 ng umaga. Magbe-break lang po tayo sandali. Prepare ko lang itong aking voice clip na ipaparinig sa inyo. Babalik po ang Todo Balita. Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Okay, nagpapatuloy po mga kaibigan ang Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragire. So, ang oras na po natin ay alas 5:34 na ng umaga. At nung nakaraang linggo, actually November 22, nung Sabado, dumating nga dito sa lungsod ng Dagupan, sa Barangay Pantal, ang grupo ni na MTRCB Chairperson, Lala Soto. Ayan, Lala Gamboa Soto Antonio. Ang kanyang full name ay Diorela Maria Lala. Nickname niya lang yung Lala. Kasama niya ang ilang members ng Board of Directors ng MTRCB. So in partnership, ang JCI Dagupan Bangus in partnership with MTRCB, dinala nila itong Pili Panood Responsableng Panonood. Ito po ay forum at ipinaalam po nila, inireiterate, ipinaalala sa mga magulang kasi walang mga estudyante kasi araw ng Sabado. So yung mga participants doon, mga nakinig ay mga magulang mula sa Barangay Pantal kung ano yung kanilang mga responsibilidad pagdating sa panonood ng kanilang mga anak ng mga palabas sa telebisyon at saka sa sine. Ganon din sa social media, bagamat hindi sakop ito ng MTRCB, pero nagkakaroon naman sila ng coordination sa mga in charge sa mga online na palabas. So, ito po, ulitin po natin, ito po ay proyekto, yung nasabing pagpunta ng MTRCB sa Pantal Elementary School nung Sabado. Ito po ay inisyatibo ng Junior Chamber International Dagupan Bangus o JCI Dagupan Bangus, headed by the President Kagawad Owen Navarro in partnership with MTRCB. Samantala, sa bahagi naman ng City Government ng Dagupan, dumating naman at nagbigay ng mensahe si Acting Mayor Brian Qua at ang ating napakagandang konsehala, si Councilor ano na yung full name niya, the pretty lady,
bigla akong hindi maalala. Ayan, isa lang siyang iisa yung counselor na dumating sa nasabing aktibidad. Pero ito, iparinig ko po sa inyo, bahagi po ito ng medyo mahaba yung interview, pero parinig ko lang sa inyo yung ilang bahagi ng nasabing panayam kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. Ano na yung married name niya? Lala Soto Antonio. To have achieved already what we've been working and fighting so hard for. Number one is, kaya kami naririto, talagang kami po ay nagpapakadalubhasa and we're doing our very best to deliver Filipino family value-based media and entertainment. Kaya lang, we are very limited here. Our jurisdiction only is limited to motion pictures. Ito yung mga pelikulang napapanood natin sa sinihan and television programs. Kami po ay nababahala dahil grabe ang emergence ng mga online content na mayroon sa lahat ng klaseng gadget na maaaring makita ng kabataan. Kaya kami mayroong responsableng panonood at responsableng paggabay. And that's really what brings us here to Dagupan, para makapanayam ang ating mga magulang, ang mga guro, na siyang magbibigay ng gabay sa kanilang mga, hindi lamang sa mga anak kasi pwede yung mga students, sila yung magiging katuwang ng MTRCB na spread out natin yung mga importanteng bagay, Konsehala. These are the online streaming platforms and user-generated content platforms, safeguards, and security measures, and even as far as reporting as well. So hindi lamang paggabay ito na ang mga rating classification ng MTRCB, hindi kami limited sa ganun. We go beyond reviewing the materials that are submitted to us. Chairperson, sorry just to follow up. You mentioned about yung mga ganitong klase ng programa po. Ano pa po yung parang closely coordinate niyo sa mga LGUs para talagang maabot yung ating pong mga magulang sa mga bawat barangay? Yes. Ang responsableng panonood program ay napakalawak, Kaya so far, dito kami talaga nakatuon ng pansin, dito kami nakafocus. Because under the responsableng panonood, mayroon din kami ng responsableng paggabay. Dito naman ang audience namin sa responsableng paggabay ay ang ating content creators, ating media practitioners. Dito nagkakaroon kami ng magandang partnership with them and coordination. Yun naman yung approach namin sa mga content creators, producers, directors. It's more of a partnership. Understanding each other or one another's understanding. Yun namang sa responsableng panonood, ito yung pumupunta kami sa mga eskwelahan, sa mga communities sa ating bansa, at kinakausap ang mga magulang talaga ang una naming target. At ngayon, kasama na rin po yung mga guro para sila ay mabigyan ng sila ay maating ma-equip and empower so that they're able to train the children and makascade nila sa kanilang mga communities kung ano ang responsableng panonood. Katulad ng nabanggit ko kanina, ito yung security measures, yung mga reporting mechanisms, at mga safeguards na hindi kasi alam ng lahat ng magulang na mayroong existing parental control features ang bawat online streaming app. So, since wala sila sa aming jurisdiction, ito po yung aming paraan para matulungan ng mga kabataan na sila ay maabot ng kanilang magulang or ng MTRCB sa pamamagitan ng pagiging very much involved ng mga magulang sa kanilang monitoring habits, sa kanilang online habits, sa kanilang viewing habits. Chairman, kailan po ba nag-start itong campaign nito? Hanggang kailan yung gagawin? At ano yung inaasahan yung magiging resulta po nito? This is my brainchild project. This began as soon as I was appointed in 2022. Talaga nagbuo na kami ng
ng committee, yan yung Responsabling Panonood Committee. Tinulungan ako ng ating butihi mga board members na napakasisipag talaga at masigasig. And I listened to their suggestions kung paano pa namin mas mape-penetrate ang ating communities at kung paano pa magiging mas interesting. No? So talagang we do talk sa schools kasi importante rin na ma-access din namin ng direkta yung mga bata. Nagkakaiba-iba lang yung approach, depende sino audience. It may be teachers, it may be parents, pwede rin kasi yung mga estudyante. Matatapos ito, depende sa susunod na chairman pagkatapos ng term ko kung itutuloy nila, but I believe they will kasi maganda yung nagiging response namin. Sa totoo lang, hindi na nga kami nagpo-propose sa mga communities kung pwede kami mag-conduct ng responsableng panonood seminar, kundi sila na mismo yung nagre-request sa MTRCB. So we rely on the requests na lang nila. So by the end of my term, sana ay mas malawak yung na-reach namin na kaalaman ng mga kabataan, ng mga guro at mga magulang, mas maraming nakakaalam at nakakaintindi na mayroon palang parental control features, mayroon palang mga seguridad at mga mechanisms na maaari nilang gamitin. Sure, sa ilalim po ng panunungkulan po ninyo, ano po yung nakikita po ninyong misconception na gusto po ninyong linawin? Misconception sa MTRCB na kami ay masyadong mahigpit, na kami ay nagsisensor. Hindi po kami nagsisensor. Kami po ay nandito para gabayan ang ating viewers regardless of the age. We're here to not impose. We're here to help guide and determine the age-appropriate content for our viewers. Because ang ating mga nakikita, I'll finish my statement, doon natin, depende kasi sa mga nakikita ng mga tao, nakaka-apekto kasi talaga ng pag-iisip, kahit adult ka na. Yes, you may proceed. Ma'am, we understand na internet o social media na ang dominant form of media use. Ituloy natin to. Lahat ng reklamo na natatanggap namin mula sa mga magulang, mula sa concerned citizens, sa amin pa rin naka-address. Even if it's about online streaming, mapa-social media. So doon pa lang, it speaks for itself na napaka-relevant ng MTRCB. At hindi nila malalaman ang tungkol sa mga diniscuss ko na kanina about yung mga rating classification, yung mga security mechanism, safeguards, kung hindi sa responsableng panonood ng MTRCB. Okay, bahagi po yan ng interview kay MTRCB Chairman Lala Soto Antonio nung siya ay bumisita dito sa Dagupan nung araw ng Sabado. Responsableng panonood, responsibilidad ng mga magulang, ng mga guardian, lalo na pag sila ay nanonood ng telebisyon. Alam naman po natin na pag sa bahay, andyan yung dire-diretsong nakaswitch yung TV dahil meron yung mga local channels na dire-diretso yung mga teleserye. At kadalasan yung mga teleserye na yan may tema ng about, meron yung mga may tema ng sexualidad, o about sex, about relationships na mga bawal, about crimes, o kaya meron naman yung pambata talaga pero nagkakaroon ng maiksing parte na hindi angkop sa mga bata. Kaya ang sabi nga, responsableng panonood, responsibilidad yan ng mga magulang. At yun nga, ang sabi nga po ni Chairman Lala Soto Antonio, huwag gawing yaya ang inyong telebisyon o ang inyong cellphone. Hikayatin, turuan yung mga bata na maglaro. Yung mga laro ng bata, hindi yung nakatutok lang sa cellphone, mga gadget o kaya sa telebisyon. Actually, gaya ng nasabi ko ng nakaraan, ilang beses na rin nagsagawa ang MTRCB sa pamunuan under the leadership ng iba't ibang mga chairperson. Ito iniikot talaga nila, lalo na mga paaralan, para magbigay ng mensahe at magbigay ng forum patungkol naman sa responsableng panonood. At hindi ko makakalimutan, during the time
na chairperson ngayon ay Congresswoman Rachel Arenas. Ay nagkaroon din sila ng activities na kagaya nito sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan at syempre hindi namin makakalimutan. Isa sa mga speakers ay ang artista at director din that time ng MTRCBD si Gladys Reyes. Ang mga miyembro ng Board of Directors ng MTRCB, lahat sila ay nasa mundo ng film at mundo ng film, ng arts. Sila ay mga artists. Iba't iba yung kanilang medium. Meron yung mga nasa television at saka sa film. Meron naman sa theater. Meron yung mga writers, mga ano pa ba, directors at iba pa. At pinakauna, alala ko, naging chairman ba siya noon? Nagkaroon ng mataas na katungkulan noon o kaya director. Si former board member ng lalawigan ng Pangasinan mula sa pang-anim na distrito ng Pangasinan, former board member Edita Demetria. Yeah, naging miyembro rin yan ng MTRCB. Maya-maya ng konti, meron naman akong gustong iparinig sa inyo. Ito interview naman sa isang negosyante. Miyembro siya ng T-Max Riders Club. At sila ay bahagi ng programa na ginanap sa Calasiao Comprehensive National High School nitong nakaraang linggo din. Parang Biyernes yun eh. Ito yung anti-drug abuse information drive ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 o kaya PDEA. Katay up nila ang Philippine Highway Patrol Unit, siyempre Philippine National Police, National Police Commission o kaya NAPOLCOM at siyempre ang host that time ay ang Calasiao Comprehensive National High School. Ang pangalan niya, ang real name niya ay siya ay si Mr. Tom De Los Santos. Pero siya ay may-ari ng Jim's Paris Mami. Ito ay kilala sa Manila, sa Metro Manila at iba pang lugar. Maganda actually yung kanyang story Yung kanyang life story. Siya ay ulila sa early years niya ay siya ay napunta kung saan-saan. Wala siyang ulila nga po siya. Siya ay nagsumikap at naging successful sa kanyang mamihan. Ayan, ang kanyang Jim's Paris Mami dyan sa Maynila. Hanapin ko to pag napunta ako sa Manila. Pero mamaya, mag-break lang tayo sandali. Kaaron Edwin, i-prepare ko lang yung aking voice clip para maiparinig natin sa inyo na hindi lang mga politiko, mga department heads, mga head ng iba't ibang government agencies ang ating naipaparinig sa inyo na nagbabahagi ng kanilang kwento ng buhay, kundi ganun din ang iba pang mga tao na galing sa iba't ibang lugar. Pero ang oras na po natin alas 5:50 ng umaga. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, Philippines Graphics, Cook, Plan Bank, Business Mirror, Filipino Mirror, Brown Madonna Press Inc., City State Savings Bank, AAA Southeast Equities Inc., Filipinas Pawn Shop, at ng Dari Batulao. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Okay, nagpapatuloy po ang Todo Balita at kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. So meron na lamang po tayong ilang minuto, 7 minuto bago mag alas 6 ng umaga dito sa Todo Balita. Ito ibabahagi po sa inyo parang success story ng isang batang noon ay naulila. Pero in the long run siya ay nagsumikap, naging successful sa kanyang negosyo at ngayon naman ay nagpa-public service. Nagko-community service kasama ang kanyang grupo, ang T-Max Riders Club. Ito, na-meet namin sila nung nakaraang Sabado sa ginanap na Drug Abuse Prevention and Control Week Celebration Forum na isinagawa ng PIDEA Region 1 sa Calasiao Comprehensive National High School. Siyempre, yung nasabing programa ay pinangunahan ng Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 1, si Attorney Benjamin Gaspi, na kanyang pinaalalahanan ang mga estudyante, mga senior high school students ng nasabing paaralan na iwasan ang paggamit ng illegal na droga, hindi lang nakakasira sa katawan, kundi sa pag-iisip at sa kanilang kinabukasan. At isa nga dun sa mga na-meet natin doon, syempre mula sa ang kanilang partner na non-government organization ay itong T-Max Riders Club mula sa Metro Manila. Ang kanilang founder na nagbigay ng mensahe si Mr. Samson Ang, siya yung chairman founder. Galing pala sila sa Manila pero sila po ay nakipartner sa PIDEA Region 1 sa nasabing activity. At ito naman, yun nga, yung isa sa mga nakapanayam po namin that day ay itong si Mr. Tom De Los Santos. Siya ang may-ari ng Jim's Pares Mami. Active din pala ito sa social media. Meron siyang TikTok at merong iba pa. Nagustuhan kasi natin yung kanyang life story at ito yung bahagi ng ating interview kay Mr. Tom De Los Santos patungkol naman sa buhay-buhay. Kumbaga, paglaki niya plus yung kanyang negosyo at kung ano yung kanilang ginagawa naman para kung balik sa tao, kumbaga, kung ano man yung kanyang natatamasa ay ibinabahagi din niya sa mga namimit niyang mga tao. Ito pa si Mr. Tom De Los Santos ng Jim's Pares Mami. Parang business news na rin ito. And life's story. Hindi ko ako nakakonect ulit. Anong gagawin ko? Kasi pinatay ko kanina yung ano niya, Bluetooth. So, anong gagawin ko ngayon? Kasi nawala. Kasi pag tinanggal ko sa pagkaka-connect niya sa Bluetooth, awanan. So, paano siya i-connect ulit? Naka-Bluetooth naman na.
Bago matapos yung ating programa, meron pa namang 4 na minuto bago mag alas 6 ng umaga. Pagbati natin ng good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tubeng. Ganon din kina Cecilia Morante, happy first birthday kay Yuris Kai Tandok, Yayo Yoko Batutay, Bogs Vidal, Lynn Coronel, Madam Roske, good morning. At syempre kay Ma'am Adora dyan sa Barangay Karaal, magandang umaga po. At sa ating mga kasamahan sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan at sa Girl Scout of the Philippines, Dagupan Council. So ito na ang panayam po namin kay Mr. Tom De Los Santos ng James Pares Mami. Konting background po. James Pares po. James Pares po, isang mahirap lang po. Ako po yun, may-ari ng James Pares po. Wala po akong magulang. Lumaki po ako na walang magulang, na hindi ko po sila nakita mula ngayon hanggang maliit ako. Pero marami po nag-ampon sa akin, pero puro masasama ay tinuro sa akin. Pero pinilit ko po makalayo sa mga masasamang gawain. Unang-una, kahit na kinder, hindi po nila ako pinag-aral ng mga nag-ampon sa akin. Halimbawa, kayo po nag-ampon sa akin, inaapi po ako, tumatakas po ako. Kaya lahat po ng buong Pilipinas po, natakbuhan ko na, napuntahan ko na po. Yun lang po ang ginawa ng James Pares mula nung nakapagtinda po ako ng James Pares, pero galing po ako abroad. Pero sa awa ng Diyos, kahit na nakapag-abroad ako, na kahit na walang pinag-aralan, siyempre pag daming requirements, pero Diyos ang umaalalay sa akin. Kaya lahat ng kinikita ng James Pares, katulad nito, binabalik ko lang din po kasi yun ang pangarap ko po nung akong walang-wala. Napakahirap po ang pinagdaanan ng James Pares, hindi po basta-basta. Ano pong maibabahagi niyo sa mga kabataan? Lalo na ngayon, yung generation ngayon, medyo iba yung pag-iisip nila because of social media at ito pa. Konting hirap. Ito lang po, mapapayo ko po sa inyo. Halimbawa, ako po, ako na lang po ang gawin yung halimbawa na lumaki, na walang magulang, kahit na mag-anak, wala ako. Kahit sino, wala ako. Sarili ko lang yun. Napakahirap po ng ganung mabuhay. At unang-una, hindi ka nakapag-aral. Napakahirap ng mga bagay-bagay na ganun. Pero sa awa ng Diyos, kung kayo ay talagang desidido na mabuhay ng mapayapa, pipiliin nyo yung mabuti kaysa doon sa masama. Kasi sa panahon natin ngayon, mas marami yung masama ang hataking kaysa sa mabuti. Ang Diyos po ang naging gabay ko, siya lang po talagang tumulong sa akin para marating po ito. Kaya nga po yan, siguro makikita nyo po sa social media, lahat po nakakuha po yan, naka-upload po sa social media, sa Facebook ko po. 7 taon na po akong tumutulong, kahit pa po nung pandemic, tumutulong po ako. Hindi po ako nahinayang sa pera. Ang pera pong ginagamit ko po galing sa sarili kong busa. Hindi po kasi ako naging ganito. Kasi kung naging ganito po ako, mayaman na sana ako. Kaya kaso, ganun ako. Kaya tulad na sabi ko, kasi pag ganito ka, pag nagbigay ng blessing ng Diyos, hindi mo makasalo. Ngayon, pag nagbigay ng blessing ng Diyos, ayun po, maapaw. Kaya po yun, halimbawa katulad po yun, hindi rin po para pagpasikat po, magbibigay ng pera. Hindi po, ayun po, blessing na galing sa akin ng Diyos na pinamamahagi ko rin po. At kita nyo naman po yung kasiyahan na naibigay ko po sa mga tao na bibigyan ko. Okay, yan po si Mr. Tom De Los Santos ng James Pares Mami. Sa Metro Manila po sila, sa Maynila ang kanyang main. Pero sila po ay na-meet namin nung nakaraang Sabado dito naman sa Bayan ng Calasiao sa ginanap na The Youth's Choice, a Drug-Free Life. Ito ay bahagi ng Drug Abuse Prevention and Control Week celebration may activities ng PDEA Region 1 na kung saan kasama ang kanilang grupo, ang T-Max Riders Club. Mga rider to, mga nakamotor na umiikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at nagbibigay saya, nagbibigay ng tulong. Siyempre, sabi naman ni Mr. Samson ang chairman founder ng T-Max Riders, siyempre, pangunahing kinakampanya nila ay yung disiplina sa lansangan o disiplina sa kalsada na dapat yan ay dala-dala palagi ng mga riders, mga drivers, disiplina sa kalsada.
So, yan, ulitin ko, ang ating nakilala, si Mr. Tom De Los Santos ng Jim's Paris Mami, ng T-Max Riders Club, at nagsalita nung forum si Mr. Samson ang kanilang chairman at saka founder, and then ang regional chief ng Regional Philippine Highway Patrol Unit, si Ms. Police Colonel J.Con Ramos. Ang regional director ng PNP was represented siyempre ng police officer, ang regional director ng National Police Commission si Attorney Henry Dongala, at saka may representative ang DILG Region 1. With that, mga kaibigan, magpapaalam na po ang inyong lingkod, ang tabayanan, ang Orly in the Morning, programa po ni Ka-Aaron Orly Navarro. Makakasama niyo po ang inyong lingkod sa unang bahagi, mga short time. Para sa ngalan ng aking partner, Ka-Aaron Susan Yadao, at sa technical, Ka-Aaron Edwin Inong, ang inyong pong nakasama sa Toda Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Sumayin nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM